Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y kapis ang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga at sa pagpapalang ipinagkakaloob niya at buhay sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng ating mga hamon na kinakaharap sa buhay,
Ang Panginoon ay nananatili sa kanyang pangako na ang sinumang nananalig at sumusunod sa kanya ay hindi niya kailanman iiwan ni pababayaan man. At kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay live ngayon sa Facebook. Sa lahat ng ating mga viewers online, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. At sa ating mga listeners on air sa radio, sa buong bayan ng Bulan at sa mga neighboring towns na nararating po ng signal o frequency ng New Gen FM 100.7. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay muling magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroroon mga kapatid, nawa ay patuloy po na samahan tayo ng Panginoon. Pagsubok man o pagpapala ang ating kinakaharap, madama natin ang kalinga ng Diyos sa ating pong mga buhay. At sa pamagitan ng pakikinig sa programang ito, samantalang ibinubukas natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan, nawa ang Panginoon ay patuloy sa kanyang pangungusap at magligtas ang Panginoon ng marami pang mga kababayan po natin upang sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon ay marami pa ang magtamo ng kaligtasan. Purihin ang Diyos mga kapatid at sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan mayroon tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan, sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan. Magkita-kita po tayo mamaya sa ating pong prayer meeting. Good morning din sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And another victory report mga kapatid, for the glory of our Lord Jesus Christ. Last Sunday ay napakaganda po at matagumpay ang ating malaking pagtitipon, first Sunday of the month of April. Salamat po sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng katagumpayan sa tulong ng Panginoon at meron tayong naging first time visitors na 20 visitors at meron pong 7 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa mga kababayan po natin, para masubaybayan nyo po, i-follow nyo po yung ating page, UPC Bulan Church. Yan po yung ating Facebook page. Paki-share na lang po. Amen. Diyan nyo po masusubaybayan yung takbo ng gawaing ito ng United Pentecostal Church Bulan. So, lahat ng mga nakapost po dyan ay patungkol po sa mga gawain sa church at maging sa mga Bible studies, outreach mga kapatid, lahat ng ating mga mission na patuloy po na binibigyan ng panahon ay nakapost po yan dyan sa UPC Bulan Church Facebook page. So purihin ang Panginoon. Welcome to the Kingdom of God mga kapatid, yung 7 newly baptized in the name of our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. At may mga humahabol pa po na magpapabaptize dahil hindi po sila nakapag-prepare last Sunday. So kaya bukas mga kapatid, meron tayong another schedule for baptism. Dito po mismo sa aming compound sa Iquirino, meron tayo rito nakaprepare na
mini swimming pool, mga kapatid, para sa baptism. Kaya yung mga decided po na magpabaptize ngunit hindi po nakapag-prepare last Sunday, bukas, Miyerkules, mga alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ay hintayin ko po kayo rito sa aming tahanan, dito po sa Iquirino, ayan, Bulan. Sa mga listeners natin dito sa radio, mga kapatid. At ganoon din yung mga Bible study attendees natin. Sa mga Bible study teachers, please prepare your group. Kung mayroon dyan mga first time visitors or mga nais nang magpabautismo sa pangalan ng Panginoon, you can assist tomorrow, mga kapatid, 3 to 4 in the afternoon. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Miyerkules, dito po sa aming tahanan. Kagaya po ng pinagbautismuhan last Sunday. Ayan, naka-ready pa rin po yung tubig upang yung mga magpapabaptize po ay patuloy po na mabigyan po natin ng pagkakataon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Diyos lang ang kaluwalhatian. Ang programang ito ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon. Kagaya ng aking sinasabi noon pa man, that this program is result-oriented program. Hindi tayo suntok sa buwan, mga kapatid. Ang programang ito ay, since na tayo ay sinasamahan po ng ating Panginoon, nariyan yung mga resulta na may mga taga-subaybay na kusang tumutugon sa panawagan ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Sapagkat saan at kailanman ipapangaral ang ebanghelyo na may tamang puso, tamang motibo, hindi pwedeng mawalan ng resulta yung ganong panawagan. Kaya sa programang ito, mga kapatid, hindi natin mga kakilala, hindi natin mga kamag-anak or mga kaibigan, hindi natin personal nakakilala. Marami po ang kusang pumupunta sa gawain ng Panginoon upang maglingkod sa ating Panginoon. Mga listeners natin sa programa, mga kapatid at viewers natin online. At kung kayo po ay OFW na napagpapala sa programang ito, kung may pagkakataon po kayo dyan na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, i-approach nyo lang po yung pastor sa inyong dinadaluhan. Sabihin nyo po na gusto nyong magpabautismo dahil naunawaan nyo sa programang ito ang importance ng water baptism in the name of Jesus Christ. Gayunpaman, kung sa inyong lugar na kinaroroonan ngayon ay wala pong gawain ng United Pentecostal Church, pag uwi nyo po ng Pilipinas ay maghanap po kayo ng UPC pastor and UPC Church at pwede po kayong mag-request na kayo ay bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig, sapagkat yan po ay mahalaga. May connection sa ating pong kaligtasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At salamat sa Diyos, last Sunday ay muli pong punong-puno yung ating panambahan ng mga mananampalatayang nagsama-sama upang magpuri sa Diyos at sumamba sa kanyang pangalan. So by this time, before we proceed to the Word of God, saglit ay ating pong batiin ang ating mga viewers online. Si Sister Yoli Albao, dyan po sa Camarines Sur, sa Pasacao. Good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon. O marahil ito ay nasa Cavite ngayon. Sister Yoli, good morning po. Sister Arlinda Peruelo, good morning. Sister Divine Espela Guyal, Sister Angelita Ligoro, good morning. Sister Eleanor Giocado, good morning. At batiin ko po si Nanay Levy, dyan po sa Hamorawon. Nay, pasensya na po at si Pastor ay bihira bisita. Pero maaring ngayong linggo ay masaglit ko po kayong bisitahin dyan. Si Nanay Levy po ay senior citizen at hirap na po siyang makalakad papunta sa church
And we understand her situation, mga kapatid. At ang mga kapatiran ay bibisita dyan po sa inyo. At maging yung lingkod, maybe this week ay hahanap po ako ng medyo maluwag na oras upang kayo ay madalaw dyan sa inyong tahanan. Dyan si Nanay Ida and Nanay Levi dyan sa Hamurawon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Anyway, alam naman ni Nanay Levi kung gaano tayo kabisi sa marami nating mga gampanin. Ganun pa man, humingi po tayo ng paumanhin na medyo matagal-tagal na rin po na hindi ko po kayo nadalaw. So pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin niyo po ang kapayapaan, kagalakan sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Yan, kung kayo ay listener dyan sa Malaysia, viewer kayo, hanapin niyo po dyan ang ating pastor, Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Pwede po kayo dyan magpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. Sister Elena Basco Balidyong Malapitan. Ayan, good morning. I remember when we are in Hong Kong, mga kapatid, yung aming tour guide na Filipino dyan sa Macau ay maghapon namin kasama dahil tour guide. Sinisharan po namin ng Word of God. Ayan, si Kuya Ambong. Ayan, Asio. Praise the Lord. And salamat sa Panginoon na siya po ay nagkaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon. Ayan, si Kuya Bong Asio, dyan po sa Macau. Ayan, hanapin nyo po ang ating pastor dyan, yung ni-refer ko po sa inyo, at magpatuloy po kayo maglingkod sa ating Panginoon. So, saan man tayo pumupunta, hanggat may pagkakataon po tayo magbahagi ng salita ng Diyos, by all means, ayan, kailangan nating ibigay yung maximum impact because of soul. Praise the Lord. Maging si Brother Pen Tejada, good morning. Thank you for watching. Sister Erlinda Bandoho Borak, Brother JP Flores, Sister Elizabeth Amascual Langkanan. Ayan, good morning. Sister Zinaida Obado Doctolero, at maging si Ludovico Nidia, si Brother JR and Sister Anami and family. Ayan, yung Advincula family dyan po sa Sumagungsong. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naway magpatuloy po kayo sa paglapit sa ating Panginoon. At maging si Sister Marlene Golyoso, Sister Gina Godoyo, Janet Quesada, good morning. Brother Daniel Marahay, Stephen Hunter Tejada, Lita Sultan, Sister Lita Sultan, good morning. At maging si Sister Rose San Juan Pauyo, dyan po sa Piodoran. Ayan, good news dahil yung gawain po natin dyan sa Piodoran ay meron pong nagmagandang loob na magpagamit ng lote upang pagtayuan ng ating bahay panambahan. Ayan, dyan po sa UPC Piodoran Albay. Good morning kay Pastor Jenny Boy Lagbo at ang buong congregation. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Andy Orozco, good morning. Sister Margie Guetan Isiha, Sister Laura Gumban, Sister Helen Rose Hibaga, Sister Cecil Adjok, Sister Karina Gamond Gumaad, watching from, hindi nabanggit. Okay, Sister April Santos, Brother Mike Wilson, good morning, thank you for watching. Sister Christy Desoyo, ayan. Maging si Brother Michael Regidor, amen. Ang ating technician dyan po sa Nugent FM station na nag-a-assist sa atin para mapakinggan tayo sa radyo. Sister Evelyn Valencia Punsalan, Sister Milet Kaya, dyan po sa Doha, Qatar. Di ko alam kung naandyan pa ngayon ang ating kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon. Si Mamay Eden Nabua, ayan, itong aking tiyahin ay araw-araw nakasubaybay sa ating programa. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Glenda de la Vega Banyes, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Praise the Lord. Sister Vicky Tamayo Perol, good morning. Sister Beth Frenila, amen. Bert Canaria, ako. Ayan, si Brother Bert, good morning. Sister Aida Ramos, Sonido Gutierrez Jennifer, Virgil Flores, good morning. Sa maging si Susana Garcia Carion, ayan. Ang sabi niya, Pastor, tanong ko lang, ano po advice nyo na sa US ako at sa Trinitarian po ako nakaka-attend. Kung kayo po ay UPC baptized, so maghanap po kayo ng UPC dyan sa US. I-google nyo na lang po yung ating mga address ng mga UPC churches. O kung may kakilala kayong pastor dyan sa US, hanapin nyo po upang kayo ay makadalo. Dahil wala pong katotohanan yung Trinity na paniniwala. There's only one God and not three person, mga kapatid. Hanapin nyo po ang maglilingkod na rin lang naman kayo sa Panginoon, doon na po kayo sa katotohanan maglingkod. Hanapin nyo po ang UPC Church, dyan po sa US. Di ko alam kung saan kayo banda sa US. I-bless po kayo ng Panginoon at pag-uwi nyo ng Pilipinas. Kung kayo malapit dito sa Bicol, you are free, you are welcome to visit UPC Bulan Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Reuben Gordola, watching right now, dyan po sa Santa Remedios Bulan. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Mila Toralba, good morning, dyan sa Pangasinan, San Fabian, Pangasinan. Si Soltoritong Bukid, ayan. Thank you for watching. Sister Pamela Sali, alam ko nasa Cyprus po ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. I-bless ang iyong pagsisikap. Si Ate Ching Albao, Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Ayan. Praise the Lord. Sabi ni Sister Eleanor Giucado, pabati po pastor sa aming nanay, si Nanay Alice, dyan sa San Juan Daan, na always naka-tune in and listening to our program. Pagpalain po ng Panginoon si Nanay Alice at lahat ng mga kapatiran dyan sa San Juan Daan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Divine Espela Guyal. Ayan. Okay. So, hanggang dyan lang muna yung ating pagbati. Okay. Habol pa. Sister Selma Baron. Llewellyn Rivera. Good morning. Ronald Galang Hipolito. Sister Ashley Reyes. Watching from Ternate. Dyan po sa Northern Samar. Good morning kay Pastor Rene Boy Reyes and the whole congregation of UPC Ternate, Northern Samar. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Brother Marjun, okay. Marjun Dal, Mila Toralba, okay. Glenda, okay, nabanggit na natin ito kanina. Maria Fe Botores Pantas, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos at mapagpala at magtamo ng kaligtasan. So, yan ang pinaka-simpleng pwede natin maitulong sa programang ito. We are not asking for any material help, but just share our daily program sa inyong mga Facebook account. Padaanin nyo po to share our program upang marami pa po ang maabot na mga kaluluwa. So we are not asking for material help. We are asking na matulungan nyo po kami mapalaganap ang programang ito, mga kapatid, for the purpose of saving more souls, sapagkat we are now living in the last days, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at sa lahat ng mga kapatiran, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga prayer warriors, Bible study teachers, cell group leaders. Amen. Dito po sa UPC Bulan Church, we trained more or less 70 Bible study teachers. At yan po ay nag-ooperate, mga kapatid, sa buong isang linggo. Rotational, mga kapatid, na mga Bible studies. And we continue to produce more
disciples, mga kapatid. Kagaya last Saturday, nagkaroon po tayo ng discipleship training, mga kapatid, yan po sa ating panambahan, at nagkaroon din ng congregational prayer and fasting. Amen. Salamat sa Panginoon na patuloy pong dumadami ang natututo at nagde-desire na magpagamit sa Panginoon. At maging sa programang ito, mga kapatid, nagtitrain po tayo ng mga kapatiran, and some of our members, mga kapatid, ay nagiging pastor na po. At tuloy-tuloy na nagmi-ministry. Yung mga kapalitan ko po dito sa programa, kasi daily po yung ating radio program, ay bunga na po yan ng ating radio program. Amen. Kagaya si Brother Jerry Boy Mostoles, mga kapatid, youth president po yan sa Baptist Church. Subalit, iniwan niya yung kanyang tungkulin at siya po ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, siya po ay pinag-aral natin ng Bible School at sooner or later, mga kapatid, siya po ay magiging ministro na ng United Pentecostal Church. Bunga po sila ng radio program. At yan ang mga kasama natin, sina Brother Raymar, Brother Aljon, mga kapatid, under training po sila para maging manggagawa ng ating pong Panginoon. At suportahan natin yung mga araw na sila po ang nagpuprograma. At si Pastor Alfred, mga kapatid, pastor na siya ngayon sa UPC Matnog. Amen. Dumating po yan dito sa atin is second year high school, mga kapatid, sa church na natili, at ngayon ay isa ng manggagawa ng ating Panginoon. So, hindi lamang member ang ating pinuproduce, kundi disciple, worker, upang maging katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, and by this time, tayo po ay dadako na sa Word of God. Manalangin po muna tayo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo at patnubay sa amin, kasama ng aming mga kababayan na tagapakinig sa radyo at ang aming mga viewers online sa iba't ibang dako, Panginoon. Salamat sa katagumpayan na iyong patuloy na ipinagkakaloob na bawat programa sa himpilang ito, every morning na kami po ay naghahayag ng iyong salita, ay patuloy na nagiging pagpapala ito sa buhay ng aming mga kababayan. Panginoon, dalangin po namin na ang layunin mo sa programang ito ay patuloy na manaig ang magligtas ng mga kaluluwa, magbigay pag-asa sa aming mga kababayan sa panahon ng mga difficulties in life, ay maramdaman po nila na ikaw ay Diyos na buhay at tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, at patuloy mo kaming pagharian ng iyong katuwiran at ng iyong kapayapaan. Dalangin din namin, Panginoon, na ang mga may taglay na karamdaman na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito, pagkalooban mo po ng kagalingan. At higit sa lahat, kaligtasan, Panginoon, ng mga kaluluwa, lalo na sa mga panahon ngayon na mas nalalapit na ang iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, at higit sa lahat, dalangin namin, Panginoon, na ang bawat nakikinig sa programang ito, online or on air, ay hipuin mo ang kanilang puso, sapagkat wala kami magagawa sa ganang aming sarili lamang kung hindi mo kami sasamahan. Ngunit salamat, O Diyos, na ang mga katagumpayan na na-achieve ng programang ito ay patunay na hindi lang kami, kundi kasama ka, Panginoon, na kumikilos at tumatawag ng mga tao upang ikaw ay paglingkuran. I-bless mo, Panginoon, ang himpilang ito ng New Gen FM na naging partner ng UPC Bulan para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Maraming salamat po. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Si Jesus, kung kailan kailangan siya harapin. Pastor Joel Tinoco, thank you for watching and thank you for inviting your members to watch our program. Pastor Jojo Tinoco and Pastor Joel Tinoco.
i-bless po kayo ng ating Panginoon. And Brother Molo Gianan, ayan, good morning. Brother Molo, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Magaraw, kung di ako nagkakamali, sa Camarines Sur. May invitation po sa akin dyan to preach sa darating na June 21. Dyan po sa UPC Magaraw sa kanilang special na occasion. So, pagpalain po dyan ng Panginoon si Pastor Ronnie Garcia and Sister Irene at ang buong congregation. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. So by this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God dahil ang oras natin ay patuloy na lumilipas mga kapatid. As you share our episode this morning mga kapatid, let us now proceed to the message from the Word of God. Ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid ay ang pananampalatayang nagliligtas. Ayun. The faith that saved. Pananampalatayang nagliligtas. Maganda ay maging klarado po sa atin. Anong klaseng pananampalataya po ba ang magliligtas sa atin? Sapat na ba na basta't sinabi ng tao na siya ay may pananampalataya, ay may katiyakan na siya ng kaligtasan? Maganda ay himay-himayin po natin yung mga talata ng Biblia upang maging balanse po yung ating pangunawa with the power of God's anointing and wisdom. Ay maunawaan po natin kung ano ba talagang klaseng pananampalataya ang pwedeng maghatid sa tao sa kaligtasan. Wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. And last week mga kapatid, ay inalala ng mundo ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. And there's nothing wrong about remembering the sacrifice of our Lord Jesus Christ. We are not against doon sa pag-alaala. Hindi tayo laban doon sa alalahanin ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi po sapat na alalahanin lamang natin ang kanyang kamatayan kung hindi naman magti-take effect sa ating mga personal na buhay yung layunin kung bakit siya nagkaroon ng kamatayan at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. So, useless po yan, mga kapatid, na taon-taon aalalahanin mo, gugunitain mo yung kanyang sakripisyo at kamatayan na hindi mo naman inuunawa at hindi mo na ipapamuhay yung pinaka-purpose ng kanyang sakripisyo at ng kanyang kamatayan. So, mga kapatid, may mga tao na kailangan pa raw nilang saktan ang kanilang mga sariling katawan, thinking na by doing that ay maawa sa kanilang Panginoon. Hindi po sadista ang Diyos mga kapatid, na para mahabag sa iyo ay kailangan mong saktan ang iyong sarili. Sa katunayan, hindi natin yan kailangan gayahin at gagawin literally, sapagkat yan ay magsisilbing insulto sa Panginoon. Datapwat ang kailangan nating unawain ay kung bakit niya ito ginawa para sa atin upang tayo ay huwag nang magdusa, si Kristo ang nagdusa. Para padusahan mo pa rin yung sarili mo, para mong sinasabing hindi sapat ang pagdurusa na ginawa ni Kristo. So yan po ay indirect insult sa ating pong Panginoon, na iniisip mong nagsasadyos ka, pero sinasaktan mo yung kalooban ng Panginoon na hindi mo naman ito dapat gayahin, kundi ginagaya mo sa pag-iisip na kailangan mo ring parusahan ang sarili mo dahil sa iyong pagiging makasalanan. So, ang sabi po ng Romans 5:8,
ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. So kung si Kristo'y namatay dahil sa atin, ibig sabihin, hindi mo na kailangang danasin yung kaparusahan na dapat ay dadanasin mo, ngunit sinalo ng Panginoon. Ang kailangan na lang nating gawin ay ialay natin sa Diyos ang ating buhay as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. According to Romans chapter 12, verse 1, mga kapatid, na hindi para gayahin yung crucifixion ni Jesus Christ, but to offer our lives to God as a living sacrifice. Paglingkuran na ang Panginoon, paglingkuran natin ang Panginoon, yun ang pinaka dahilan kung bakit tayo ay tinatawag ng Panginoon para sa kaligtasan. Hindi para pahirapan tayo gaya ng paghihirap na ginawa niya, kundi upang tayo ay mamuhay ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban. At ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon ay libre, hindi mo kailangang pagdusahan kasi trinabahuan na yan ng Panginoon. Mga kapatid, yung tinatawag na finished work of Calvary. When it comes to our salvation, sinabi ng Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tapos na. Tapos na ang mga paghahandog na kagaya ng sa panahon ng batas sa Old Testament. Tapos na ang mga ceremonial law, yung mga paghahandog ng mga hayop upang maging atonement sa ating kasalanan. Tapos na yon. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, He was the final sacrifice for the humanity once and for all. Wala nang uulit, wala nang second chance, mga kapatid, or second sacrifice. Si Jesus Christ ay final once and for all sacrifice for the remission of our sins. Para sa ating kapatawaran, for our redemption, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Nakita natin, mga kapatid, last Friday, maraming mga iba-ibang lugar at kahit sa aming pagbabiyahe, mga kapatid, pauwi galing doon sa gawain ng AMD. Ayan, kasi last Friday galing po kami dyan sa Kamalig. Pag-uwi namin, marami kaming nakikitang mga itinuturing nilang paglilingkod sa Diyos, mga pagpapasan ng krus, mga kapatid, pagpapalo ng sariling katawan na iniisip nila ay sila'y magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit hindi po, kabaliktaran lalo ang nangyayari, mga kapatid. So, hindi po sapat na tayo ay maging deboto kung wala si Kristo sa ating buhay. Pagkatapos mong maging deboto, babalik ka sa pagiging debote. Ayan, lasinggero ka pa rin, mabisyo ka pa rin. So kung wala si Kristo, mga kapatid, ang pagiging deboto, Holy Week lang yan. Pagkatapos ng Holy Week, yung deboto, babalik sa debote. Mga kapatid, manginginom pa rin, walang pagbabago. Ngunit kung si Kristo ang ating pong tanggapin at ihandog natin ang ating buhay sa Panginoon, amen, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Amen. At salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong programa, marami pong mga kababayan natin ang na-educate spiritually and biblically, na sila ay lumalaya doon sa traditional na way ng paglilingkod, na iniisip nilang malulugod ang Panginoon, ngunit kabaliktaran. Marami na ngayon ang nagiging bukas ang puso at isipan to accept the truth and nothing but the truth of the Word of God. Purihin ang Panginoon. So ngayon po ay basahin natin ang aklat, mga kapatid, ng Ephesians in chapter 2. Ayan.
Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayan. Sabi po ni Apostol Pablo, ang ating kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang topic natin is about faith that save, ang pananampalatayang nagliligtas. Kung atin pong uunawain mga kapatid, merong dalawang klasing pananampalataya. At yan ay atin pong bibigyang pansin sa pagtalakay na ito para ma-identify nyo po kung anong klase sa dalawang ito ang pananampalatayang meron kayo. Amen. So ang sabi po ni Apostol Pablo, ang kaligtasan natin ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And there's nothing wrong about the statement of Apostle Paul na ang ating salvation ay grace of God by faith. At sa verse 9, hindi raw sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Amen. Kahit ikaw na ang pinakamatulungin, pinaka-generous na tao, hindi ka maliligtas sa kabaitan mo lang. Pero, liliwanagin ko, hindi dapat ihinto ang pagiging mabuting tao. Hindi dapat ihinto ang pagiging matulungin. Hindi dapat ihinto ang pagiging mabait at mabuting tao. However, when it comes to the measure of our salvation, mga kapatid, it is not based on how good person you are. Hindi ito nakabase sa kung gaano ka kabuti na tao o kung gaano ka matulungin na tao. Bagamat hindi masamang tumutulong sa kapwa, dapat lang na lahat tayo ay maging matulungin. Dapat lang na lahat tayo ay maging mabait sa kapwa. Pero pagdating sa sukatan ng kaligtasan, it's not how good person you are, kundi kung ikaw ba ay may tamang pananampalataya. Mga kapatid, hindi masama na gumawa ng mga charitable works, mga kapatid. Namimigay ka sa mga dukha, naglilimos ka, nagbibigay ka ng trabaho sa mga walang trabaho, nagbibigay ka scholarship sa mga kapuspalad na mga estudyante. There's nothing wrong about that. Pero wag tayong mag-isip na dahil dyan ay absuelto na tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po pwede ang ilalatag natin ang ating mga kabaitan para pantakip sa ating mga kasalanan. Anyway, ganyan po ang ginagawa ng mga korap na politiko. Mga kapatid, magnanakaw sa bayan tapos tutulong sa kapwa. Mga kapatid, to make it appear na sila ay matulunging leader, mga kapatid. Pero alam ng Diyos yung lihim na motibo sa likod ng mga ganyang mga gawa, mga kapatid. So, hindi mo pwedeng takpan ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong mabuting ginagawa. Dapat lang gawin mo yung mabuti at itigil mo yung masama. Pero hindi tayo maliligtas dahil lang tayo ay naging mabuting tao. Pero hindi masama maging mabuting tao. Dapat lang na tayo ay maging mabuting tao. Subalit pagdating sa sukatan ng kaligtasan, pananampalataya ang sinabi ng Biblia na magko-connect sa tao sa Diyos, because faith is the only way, mga kapatid, for us to be connected to the invisible God. God is a spirit, and what we have, what we need, mga kapatid, para maging connected, to be connected to the invisible God who is a spirit, ay kailangan natin ng pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay siyang katunayan, katibayan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So we cannot see God. Kaya nga ayaw ng Diyos na siya isambahin sa mga ribulto, larawan, picture. Ayaw ng Diyos niyan na ganyang uri ng pagsamba because He is a spirit. You cannot see Him.
Ang kailangan natin to be connected to God is to have faith. Magkaroon ng pananampalataya because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Purihin ang Panginoon. So pananampalataya, hindi raw sa mabubuting gawa. Kaya ituloy-tuloy mo lang yung pagtulong, tama yan. Pero hindi yan basihan para maligtas ka. Kailangan sampalatayanan mo ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Now, kagaya ng nabanggit ko kanina, mayroong dalawang klaseng pananampalataya. Mayroong tinatawag na active faith at mayroong tinatawag na passive faith. Ano itong passive faith? Yung pananampalatayang patay. Pananampalataya yun, pero patay. Meron din namang pananampalatayang active, buhay. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? At paano natin ma-identify kung ang pananampalatayang mayroon ka at mayroon ako ay buhay o patay na uri ng pananampalataya? So, anong klaseng pananampalataya ang sinasabi ni Pablo sa Efeso 2:8 na our salvation is by grace through faith? Ang tanong, what kind of faith? Yung tinutukoy ni Apostle Paul. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ng Biblia, ang pananampalataya po pala na tinutukoy ni Pablo dito sa Efeso 2:8 ay yung pananampalataya na ang quality ay buhay. Mga kapatid, kagaya po ng sinasabi dito sa aklat ng Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay sa kanyang sarili. So ito yung unang description ng faith, yung patay na pananampalataya. Kung paanong, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Pastor, akala ko ba sa Ephesians 2:8 and 9 ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa? Bakit dito? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Parang nakakalito, di ba? Sinabi ni Pablo, by faith ang salvation, not by works. Pero bakit sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili? Ano ba yung mga gawa na magpapatunay na buhay ang pananampalataya mo? At alin ba yung gawa na hindi naman makakatulong sa quality ng iyong pananampalataya? Mga kapatid, ang hirap, di ba? Ang hirap unawain na sinabi ni Pablo, ang ating kaligtasan ay pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Maliwanag yon. At sabi naman ni Santiago, nagko-conflict. Ang pananampalataya naman daw na walang kalakip na gawa ay patay. So ano ba talaga? Mga kapatid, unawain natin. Ang pananampalatayang tinutukoy ni Pablo na hindi makakatulong ang mga mabubuting gawa ay yung mga gawa na madalas ipagmalaki ng tao. Ano ba yung mga yon? Tumulong ako sa ganito, tumulong ako sa ganyan, tumulong ako kay ganito. Mga kapatid, yung mga charitable na gawa, hindi po yun pwedeng i-add na point pagdating sa pananampalataya. However, hindi masama na tumulong ka. Dapat nga matulungin tayong lahat mga kapatid. Pero pagdating sa pananampalataya, hindi daw yon valid para sa spiritual na kaligtasan. Kailangan yung pananampalataya natin, lalaki pa natin ng gawa na may connection sa tamang pananampalataya. Ayan. So, sabi po ng binasa natin,
ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Dito po sa aklat, mga kapatid, ng Santiago 2:22. Ayan. O, sa 21 tayo. Santiago 2:21. Si Abraham, ano ang tinutukoy dito? Sino ba si Abraham? Father of faith. Ayan. Paano ba ang pananampalataya ni Abraham? Kasi siya ang ating ama ng pananampalataya, dapat tularan natin siya. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pananampalataya na, Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Parang nagko-conflict sa Ephesians 2:8 yung James chapter 2 verse 21. Tila conflict pero hindi po. Si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Sino ba ang nag-utos kay Abraham na ihandog si Isaac? Di po ba si Lord, ang Panginoon? Amen. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Abraham para maging ganap ay kailangang sumunod siya sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. At isa sa pinagawa ng Diyos kay Abraham para siya ay tanghaling father of faith ay ang ihandog sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At yan ay sacrifice, mga kapatid. Yan. Ituloy natin. Doon daw inaring ganap si Abraham na ating ama ng pananampalataya nung kanyang ihandog sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ayun, mga kapatid. Si Abraham ay tinawag na friend of God. Kaya meron tayong awit na, I am a friend of God. Grabe yung relationship na na-establish ni Abraham sa Diyos. Tinawag siya ng Diyos na kaibigan niya si Abraham. Amen. Ang Diyos mismo ang nagsabi na kaibigan niya si Abraham. Tayo, di ba, pag may mga sikat na tao, mahilig tayo mag-claim. Ay, kaibigan ko anya ito, yung kilalang ganito. Pag tinanong mo naman yung tao, hindi ka naman kilala. Na kapatid, halimbawa, sabihin mo, kaibigan ko anya si senador ganito. Yan. Pero pag tinanong yung senador, kilala mo ba ito si Juan de la Cruz? Ay, hindi ko kilala yan. Sa puntong ito, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsabi na kaibigan niya si Abraham. Paano na-establish ni Abraham ang ganong closeness niya sa Diyos? Sapagkat sinunod ni Abraham, nung siya isumampalataya sa Diyos, sinunod ni Abraham yung ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Kaya kung tumatawag ka sa Diyos, hindi ka naman sumusunod sa Diyos, wala yan. Walang quality, mga kapatid, yung iyong pananampalataya. Ang tawag dyan ay passive faith, not active faith. Si Abraham ay mayroon siyang aktibong pananampalataya. Tuloy natin. Verse 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao.
at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ayun. Tila conflicting yung Ephesians chapter 2 verse 8 dito sa James, mga kapatid. Pero hindi po yan magkasalungat kung uunawain natin ng mabuti, mga kapatid. Ang pananampalataya po na walang gawa, patay. Pero sabi naman sa Ephesians, ang ating salvation is through faith, not by works. So ngayon, i-identify mo aling works yung hindi attributed sa faith, mga kapatid. At aling works ang dapat mong i-partner sa faith in order for your faith to be alive in the sight of the Lord. Dapat maliwanag yan sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ituloy natin yung pagbabasa. Verse 25, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. O mga kapatid, maliwanag po yun. Mayroon pong saving faith na tinutukoy sa Biblia. Pananampalatayang nagliligtas. At bukas, part 2, tatalakayin natin. Ano ba yung mga gawa na yon sa panahon ngayon na dapat ilakip mo sa pananampalataya kung sinasabi mong ikaw ay may pananampalataya? Ano bang mga gawa yung dapat mong ilakip dyan sa pananampalataya na iyong sinasabi na mayroon ka upang ikaw ay ariing ganap ng ating Panginoon like our father of faith, Abraham. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. I hope na may naunawaan po kayo. Medyo bibitinin ko muna kayo ngayong umaga para abangan nyo ang part 2 bukas. Purihin ang Diyos, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na ini-educate ng Panginoon. Yung mga tila conflicting na verses sa Bible ay ika-clarify po natin yan dahil wala pong totoong kontra-kontrahan na talata sa banal na kasulatan. So abangan nyo po ang part 2 bukas, series of topic ito na ating gagawin. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo po ay dadako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala sa kaunawaan at karunungan na iyong ipinagkaloob sa amin. Kasama ng aming mga viewers online, listeners on air sa radyo, patuloy naming dalangin ang iyong pangungusap sa bawat isang naka-tune in ngayon sa programang ito. Give them wisdom and spiritual revelation, understanding, upang ang salita mo, Panginoon, ay balansing maunawaan ng bawat isa at marami pa ang tumugon sa iyong panawagan patungo sa kaligtasan. Pagpalain mo ng kagalingan ang mga may taglay na karamdaman ngayon. Pagpalain mo ng kapayapaan ang may mga kagulumihanan ngayon. Pagpalain mo ng provision materially ang mga nasa kagipitan financially sa araw na ito, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang buhay. At turuan mo bawat isa na unahin lagi ang iyong kaharian at katuwiran at ang lahat ng mga bagay pinangako mo na iyong idaragdag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin at luwalhatiin ka. Pagpalain mo, Panginoon, ng kaligtasan ang lahat ng nakasubaybay sa programang ito. And we pray also na nawa ay malagpasan na po namin yung krisis na ito na nangyayari, Panginoon, mga digmaan, at kung mayroong mga taong nananamantala upang makadagdag sa hirap ng mga kababayan po namin, sinasamantala ang sitwasyon ng gera upang lalo pang malamangan ang kapwa at mga kababayan. Lord, nawa ikaw ang mangusap sa mga taong nananamantala at may masamang layunin upang gamitin ang sitwasyon ng gera upang lalo pang manlamang sa kapwa.
Ipagkaloob mo, Panginoon, ang pangunawa at patuloy mong akayin sa tamang pananaw at kaisipan ang aming mga kababayan. Sa mga nagsisikap at nahihirapan pa rin, tulungan mo, Panginoon, na magtagumpay sa larangan ng buhay na kanilang tinatahak, Panginoon. At higit sa lahat, akayin mo kami na kilalanin ka at paglingkuran sapagkat ikaw ang source ng lahat ng bagay na kailangan namin. At higit sa lahat, ikaw ang source ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Bago po tayo magtapos, paalala po sa mga nais magpabaptize, bukas po 3 to 4 ng hapon ay hintayin ko po kayo dito sa aming tahanan sa Iquirino. Naka-ready po yung baptistry dito, malinis na tubig para i-baptize yung mga hindi nakasabay sa baptism nung Sunday. Mahalaga po ito, mga kapatid. Sa ngayon ay meron pong 3 na gustong humabol sa baptism. Kaya sana'y madagdagan pa po yan sa araw ng bukas. At mga teachers ng Bible study, please assist your member sa grupo na nais magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. At mamaya may prayer meeting po dyan sa Magsaysay. At may Bible study rin po dyan sa Murata family. Kina Nanay Nora, Tatay Eli, and Brother Adam. Mamaya po, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong Bible study. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sama ng